Kabanalan at paghahanga. Holiness, human devotion at ang tunay na sentro ng pananampalataya. Ang tunay na kabanalan ay ang pagbibigay ng buong buhay sa Diyos, hindi sa tao. Maaaring maging inspirasyon ang mga banal na halimbawa, ngunit ang pagsamba ay para lamang sa lumikha. Kabanalan ay paglalakbay, hindi perfection. Sabi sa Biblia, lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3 verse 23. Ibig sabihin, walang taong perpekto. Ang kabanalan ay hindi kawalan ng pagkakamali kundi patuloy na pagbabalik loob, pagtitiwala sa awa ng Diyos, at pagpapahintulot na baguhin niya ang ating puso. Bakit mahirap maging banal? May laban sa laman at espiritu. Galatians 5 verse 17. Kailangan ng pagbabago ng isip. Romans 12 verse 2. Be transformed by the renewing of your mind. May kasamang pagtanggi sa sarili. Luke 9 verse 23. Take up your cross daily. Ang kabanalan ay araw-araw na pagpili. Ano ang pagkakaiba ng banal, pabanal, at nagpapabanal? Ito ay base sa Bible. Ang banal ay tunay na pagbabago. Sila ay mga holy. Ang banal ay hindi perpekto, ngunit tunay ang pagbabago ng puso at buhay. May sincerity at humility. Ang loob at labas ay magkatugma. Gumagawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Nakatuon sa Diyos, hindi sa papuri ng tao. Matthew 6 verse 1. Gumawa ng mabuti hindi para makita ng tao. Galatians 5 verse 22 to 23. Bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kabutihan at pagpipigil sa sarili. Ang kabanalan ay bunga ng relasyon sa Diyos. Pabanal. Ito ay mga hipokrito. Outward religion without inner transformation. Panlabas ang anyo ng kabanalan, ngunit kulang sa tunay na pagbabago sa puso. Nakatuon sa imahe at validation. Relihiyoso sa salita, ngunit kulang sa tunay na pag-ibig at madalas mapanghusga sa iba. Matthew 23 verse 27, whitewashed tombs, malinis sa labas ngunit iba ang loob. Isaiah 29 verse 13, lumalapit sa labi ngunit malayo ang puso. Hindi lahat ng mukhang banal ay tunay na banal. Nagpapabanal o striving toward holiness, journey of growth. Ito ang karamihan sa atin. Hindi paganap, ngunit nagsisikap. May kahinaan, ngunit patuloy na bumabangon. Nagsisisi at nagbabago araw-araw at sinisikap mamuhay ayon sa kaluguran ng Diyos. Philippians 3 verse 12, patuloy na hinahabol ang layunin. Luke 9 verse 23, pasanin ng krus araw-araw. Ang nagpapabanal ay hindi nagpapanggap kundi naglalakbay. Ang banal ay bunga ng biyaya ng Diyos. Ang pabanal ay nakatuon sa panlabas na imahe. Ang nagpapabanal ay tapat na nagsusumikap at hinahayaang baguhin ng Diyos ang puso. At sa psychology, kapag ang tao ang nagiging sentro, walang iisang diagnosis sa DSM-5 para sa sobrang devotion sa isang tao. Pero may mga konseptong nagpapaliwanag ng limerence o intense obsessive admiration o emotional fixation, celebrity worship syndrome, idolization hanggang mawala ang healthy boundaries. Charismatic leader, idolatry, blind obedience sa isang leader, at codependency, dependence na naglalagay sa tao bilang sentro ng buhay. Ano ang mga patterns? Idealization, ginagawang flawless ang tao, intrusive thoughts, emotional dependence, blind obedience. Kapag ang paghanga ay nagiging pagsamba, nawawala ang tamang sentro ng pananampalataya. Halimbawa, Saint Clare bilang living sacrifice. Si Saint Clare ay isang halimbawa ng taong iniwan ang lahat upang mamuhay para sa Diyos. Iniwan ang kayamanan, pinili ang simpleng buhay, buong pusong pagsunod sa tawag ng Diyos. Ito ay isang magandang halimbawa ng living sacrifice. Sabi sa Romans 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Maaari natin siyang hangaan bilang
inspirasyon ng kabanalan. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga santo ay gabay at inspirasyon. Hindi sila ang sentro ng pagsamba. Bakit hindi tao ang dapat sambahin? Exodus 20 verse 3, "You shall have no other gods before me." Isaiah 42 verse 8, "Ang kaluwalhatian ay para lamang sa Diyos." Acts 10 verse 25 to 26, tinanggihan ni Peter ang pagsamba sa kanya. Diyos lamang ang dapat sambahin. Ang pananampalataya ay dapat nakatayo sa iisang lumikha, hindi sa tao, kahit gaano pa sila kabanal. Mga hakbang patungo sa tunay na kabanalan. James 4 verse 8, lumapit sa Diyos araw-araw. Magsisi at magbago. Mamuhay sa pag-ibig. Magpakumbaba. At sundin ang pahintulot ng Diyos. Pahintulutan ng Holy Spirit na gumabay. Galatians 5 verse 22 to 23. Malalim na sinasabi sa atin ng Biblia na maaari tayong humanga sa kabanalan ng iba bilang inspirasyon. Ngunit, ang tunay na kabanalan ay kapag ang puso natin ay nakatuong lamang sa Diyos. Dahil siya lamang ang dapat sambahin. Okay? Ito ang mensahe sa atin ng Diyos. Okay? Lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3 verse 23. Okay, maraming salamat at pagpalain tayo ng may kapal.